Sino ba naman ang hindi magkaka-interes sa sweldong 300,000 pesos to 1 million pesos a month dito sa Pilipinas? Bakit nga ba ganito kalaki ang sahod? Anong kurso ba ito? Siguraduhin tapusin ang video at baka ikaw na ang posibleng tatanggap ng ganito kalaking sahod sa susunod na mga taon. Ang Pilipinas ang pang-apat sa may pinakamaraming cyber attack sa buong mundo o worldwide. Ang Pilipinas, ika-apat sa may pinakamaraming cyber attack sa buong mundo. Ng 17 milyong piso ang sinisingil ng mga hacker para ayusin. Kaya naman, ganito na lang ka-in-demand sa Pilipinas ang cyber experts. Kaya may kurso na ngayon na tinatawag na BS Cybersecurity. Ano nga ba ang cybersecurity? Ayon sa Kaspersky na website, cybersecurity is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. Ibig sabihin, hinaharang nito ang mga risk sa posibleng cyber attacks, gaya na lamang ng mga phishing scams, viruses, hacking, o di ba kaya ay mga pusher accounts. Napaka-demand ng cybersecurity hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa abroad, lalo na sa henerasyon natin ngayon dahil mas lalo nang lumala ang hacking incident ngayon. Hindi lang ordinaryong tao ang nabibiktima dito. Lately nga, ang website ng PhilHealth, website ng House of Representatives, Philippine Statistics Authority o PSA, Department of Science and Technology o DOST, at noon nga ang nangyaring hacking sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Dahil dito, tumataas ang demand ng skilled professionals na may kakayahan sa cybersecurity. Ayon kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, ang Pilipinas ay mayroong mahigit 200 na mga certified cybersecurity experts na mayroong certified information system security professional. Sinabi din ng kalihim na 30% lamang sa nasabing bilang ay nasa Pilipinas, habang ang 70% dito ay nagtatrabaho sa labas ng bansa. Dahil sa napakaliit na bilang ng mga cybersecurity, ganito ka-demand sa Pilipinas ang propesyon na ito. Isa sa tinitingnan dahilan kung bakit ganoon kalaki ang sahod ng cybersecurity ay dahil sa artificial intelligence o AI. Although nakakatulong naman talaga ang AI, pero marami ng eksperto kasi ang naalarma dito dahil sa posibleng makaka-epekto ito sa ating araw-araw na pamumuhay ngayon at sa mga susunod pa na mga henerasyon. Sinabi ng isang English theoretical physicist na si Stephen Hawking, AI could spell the end of human race. I think the development of artificial intelligence would spell the end of the human race. Ang lahat ng ito ay naging rason kaya kinakailangan ngayon ng Pilipinas ang cybersecurity experts. Narito ang sahod ng mga cyber experts. Kung ikaw ay Chief Information Security Officer, tumatanggap ka lang naman ng 16.9 million pesos per year, 4.3 million pesos naman per year sa cybersecurity engineer, 14.3 million pesos per year sa cybersecurity architect, cybersecurity manager na 12.7 million pesos per year, at 11.3 million pesos na sahod naman para sa application security engineer. Sa kabila ng napakalaking sahod na yan, kaunti lang ang mga paaralan na nag-offer ng course dito sa Pilipinas. Hindi dahil sa walang budget ito, kundi dahil sa kakulangan ng mga guro na magtuturo para dito, complexity of the program, at hindi lahat ng paaralan may kakayahan na magturo nito. Sa Pilipinas, mayroon nang nag-offer ng kurso para sa Bachelor of Science in Cybersecurity. Ang AMA University ay ang kauna-unahang IT school sa Pilipinas. Tanging ang paaralan na ito ang unang paaralan na nag-alok ng bachelor's degree in cybersecurity sa bansa. Inilunsad ng AMA University ang nasabing kurso noong December 2016 at ngayon ay opisyal na silang tumatanggap ng mga enrollees sa main campus ito sa Quezon City. Lumalabas din sa pag-aaral ng United States Agency for International Development na sa kabila ng pagiging second biggest player sa global IT BPO industry, ang Pilipinas ay may mas kaunting cybersecurity personnels kung ikukumpara sa iba pang nangungunang mga bansa sa BPO. Ang Pilipinas ay may mas kaunting may hawak ng Certified Information System Security Professional o CISSP kaysa sa Thailand, Mexico, Malaysia, Brazil, Poland, at mas kaunti kaysa sa India, Japan at China. Dagdag pa sa nasabing pag-aaral, hindi bababa sa 3 sa 4 na kumpanya sa Pilipinas ang dumaranas ng isang uri ng cyber attack. Ikaw ba, gusto mo bang maging cybersecurity expert? Malaki na ang sahod, nakakatulong ka na sa ating bansa. Well, ano ang reaksyon ninyo dito? Please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa Showbiz Caster para updated sa ating mga latest content. Maraming salamat po.